Alam nyo, may isang pinunong Muslim na hinding-hindi talaga yumukod sa mga Amerikano. Ito yung kwento ng isang bayani na mas pinili pang mamatay sa laban kaysa isuko yung lupa niya sa mga dayuhan. Pag-usapan natin ang kwento ni Datu Ali, ang tinaguriang leon ng Mindanao. Isipin niyo to, anong pipiliin mo? Sumuko at mabuhay na alipin sa sarili mong bayan o mamatay ng may danggal para ipaglaban ito? Yang tanong na yan mismo ang sentro ng buong kwento ni Datu Ali. Dito sa lugar na to, sa Ilog Malalat noong Oktubre 1905, dito naganap ang huling madugong laban. Pero teka, bago tayo dumiretso sa dulo, balik muna tayo sa simula para maintindihan natin kung paano ba to nagsimula lahat. Okay, sa unang bahagi, kilalanin muna natin kung sino ba talaga itong kinatatakutan at inigagalang na leon ng Cotabato. So, sino nga ba si Datu Ali? Well, hindi lang siya basta pinuno. Para sa mga taga-Cotabato, siya yung puso ng kanilang lugar. Kaya nung unang dumating yung mga Amerikano nung early 1900s, siya agad yung tumayo. Siya yung naging simbolo ng paglaban, ang huling tagapagtanggol. At dito na talaga nagsimula yung gulo. Sa isang banda, si Datu Ali ang paninindigan niya para to sa kalayaan at para sa lupa na galing pa sa mga ninuno nila. Sa kabila naman yung mga Amerikano na gusto lang palawakin yung kapangyarihan nila. Kumbaga, banggaan talaga ng dalawang magkaibang mundo. Dahil nga sa paninindigan niyang yan, syempre, sinimulan siyang tubusin. Pero iyon yung napatunayan niya. Hindi siya isang ordinaryong kalaban na madaling mahanap. Imagine, sa loob ng halos 2 taon, naging parang alamat si Datu Ali. Paulit-ulit niyang napapaikot at nalulusutan yung mas malalaki at mas modernong hukbo ng mga Amerikano. Naging number 1 target siya, as in, siya talaga yung pinakamalaking sakit ng ulo para sa kanila. So, paano niya nagawa yun? Anong isa sa mga alas niya? Eto, yung mga kota. Ano ba to? Ang kota, ito yung mga kuta o fortress na gawa sa lupa at kahoy. Itinayo to sa mga lugar na napaka-strategic. At ito yung nagsilbing panangga nila laban sa mga modernong armas. Ang galing ng diskarte niya. Una, gamay na gamay niya yung lugar. Yung bawat ilog, bawat gubat, ginawa niyang parang kalasag. Pangalawa, nagpatayo siya ng mga kota tulad ng sa Kudarangan na sobrang hirap pasukin. At pangatlo, ginamit niya yung bilis at kaalaman niya sa lugar para malito at mapagod yung mga kaaway. Pero alam nyo, kahit ang pinakamatapang na leon, may kahinaan. At sa kaso ni Datu Ali, yung katapusan niya, nagsimula pala sa isang pagtataksil. Grabe no? Pagkatapos ng 2 taon na hindi siya mahanap-hanap, isang pagtatrader lang pala ang nagturo sa mga Amerikano kung nasaan yung eksaktong pinagtataguan niya. Minsan yung pinakamatinding kalaban, hindi pala yung nasa harap mo, kundi yung nasa likod. At yun nga, napaligiran siya sa Ilog Malala kasama yung pinakatapat niyang pauhan at mga kapatid. Alam nilang wala nang atrasan. Sumabak sila sa isang matinding labanan hanggang kamatayan. Pero kahit sa huling sandali, hinding-hindi sumagi sa isip niya ang salitang pangsuko. At doon, sa gitna ng lahat ng putukan, bumagsak ang leon ng Cotabato. Pero bumagsak siyang may dangal, habang hawak pa rin ang kanyang sandata. Yung kamatayan niya, kasing makahulugan ng buong buhay niya. Pero dito, hindi nagtatapos yung kwento. Dahil yung pagbagsak ni Datu Ali, nag-iwan niya ng isang pamana na hinding-hindi makakalimutan. Isa, yan na lang ang bilang ng malaking organisadong pag-aaklas na natira sa Mindanao matapos siyang mamatay. Halos wala na. Yung pagkamatay niya, hindi lang yun katapusan ng isang tao, kundi katapusan ng isang buong panahon ng paglaban. Para siyang yung huling haligi na bumagsak. Pero ang pamana niya, napakalinaw. Ipinakita niya sa lahat na kahit gaano pa kalakas yung kalaban mo, yung pagmamahal sa sarili mong bayan, sapat na yung dahilan para lumaban ka hanggang sa kahuli-huli hininga. Kaya iiwan ko sa inyo tong tanong na to para pag-isipan. Anong sakripisyo nga ba ang katumbas ng tunay na kalayaan? Siguro, yung kwento ni Datu Ali nagbibigay na ng isang napakalakas at marahil walang hanggang kasagutan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.